Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, please do subscribe to our channel if you want to be part of this growing family. We are now officially 9,895 subscribers. Konti na lang guys, 105 subscribers na lang. Maaatim na natin yung 10,000 subscribers milestone natin. Sana makuha natin yan hanggang tomorrow mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you all. Okay, sige po. Ang pag-usapan po natin today ay pinamagitan po natin na Mig Zubiri to Marcos. Ayusin ang mga issue sa konstitusyon sa 2025 budget o makatikim ng legal na aksyon. Yan. Ito po nagsasalitang ito. Ito po nagsabi ng message na ito ay ang ating dating Senate President, no, Mig Zubiri, no? Si Mig Zubiri po ay siya ang unang Senate President sa ilalim ng Marcos administration, ngunit ito ay pinatalsik at pinalitan ng kanyang mga kasamahan diyan sa Senado. Ang pumalit po diyan ay ang Chis Escudero. Ang kaibahan lang nila, abogado si Chis Escudero, si Zubiri ay hindi. Di ba? Ito po sabi ni former Senate President Juan Miguel Zubiri ng Bukidnon. Talagang nag-hope siya na si Pangulong Bongbong Marcos or Ferdinand Marcos Jr. can still fix the possible unconstitutional provisions in the 2025 national budget. Ito pinag-aralan nila ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nga po natin, nandun ang Finance Secretary, nandun ang Budget Secretary, nandun ang Communication Secretary, Acting, etc. Kung pipirmahan niya yan, ibig sabihin ay talaga namang naniniwala sila na hindi ito unconstitutional. No, yan ang sabi nila. Okay, sabi ni Zubiri, cited yung 1.113 trillion budget for the DPWH that exceeded the 737 billion budget for the DepEd in the proposed 6.352 trillion budget next year. Ito lang po ito lang po ang aking obserbasyon. Okay? Tingnan nyo, nandun po ang DPWH Secretary, si Bonoan. Okay? Kaya lang, wala si Secretary Angara dyan. Bakit po ganon? Di po ba? Ito talagang Pero sinasabi naman nila, hindi ko po alam kung magkano po yung budget. Kasi pag sinabi mong education sector, hindi lang naman po DepEd yan. Okay? Nandiyan po ang DepEd. TechVoc, no? Yung TESDA, okay? Technical Vocational Education. Okay? Nandiyan din po ang CHED, no ba? Yung higher education, pati college hanggang doctorate. At saka marami pa pong iba. Okay? Ito, kaya lang, mas malaki daw ang budget ng DPWH na talagang 1.113 trillion. Compared sa natin, no? Tignan nyo tapos 6.352 trillion budget next year. Naku po, talagang pataas ang budget ng Pilipinas. Saan po magagalit ang budget na yon? Siyempre sa mga taxes natin ng mga middle income families. Etong masakit dito, itong mga hinayupak ng mga politikong ito, kahit walang mga gatherings or walang special occasions, ay talagang pinapipila ang mga mamayan. Paano kung maatake ka dyan? Di ba? Sabi nga ng ating pinsang doktor, paano kung maatake ka dyan? Di wala na. Di ba? Akap, etc. No? Dapat pumunta kayo. Mag-house to house kayo mga politikong pulpol. Mag-house to house kayo. Tapos tignan nyo kung may mga dyan. No? Kung may mga nasalanta ba dyan, etc. Doon kayo mamigay. Putik na yan. Talagang ito, the 1987 Constitution mandates that education should receive the highest budget allocation. Tama naman, di ba? Dapat nga naman dahil itong mga kabataan na ito, sila ang future ng ating bansa. Biruin mo, may isang grade 4, hindi marunong mag-multiply. Paano ba naman yon? Di ba? I'm hoping that they address the concerns of the education sector, especially the funding of the computerization of the DepEd. Ayun sabi ni Zubiri na barkada niya si Angara. Hindi kaya ganon? No, dahil barkada ni Zubiri, si Angara ay naapektuhan ng budget ng Department of Education. Tingnan nyo naapektuhan ng computerization. Ilang laptop to? 200,000 na laptop daw na ipapamahagi sa mga guro
At saka sa mga estudyante yata yan, yung computerization na yan. Nako po, edi apektado na naman. Ngangan na naman ang mga guro. Bakit po? May mga rehiyon na MacBook pa, etc. Dahil ano po yun, sinasubsidize o talagang tinutulungan ng governor, ng congressman, ng mayor, etc. Kaya nga naman, kung ikaw ay isang guro, ay dapat mapunta ka sa isang first class, na province o first class na syudad, okay? Doon po talaga may grasya. Lalo, for example, Quezon City, yan, marami pong congressmen, 6 na distrito ba yan? O 6 na distrito, talaga namang tinutulungan din ng mga congressmen. Nandiyan pa mga Rotary clubs, okay? Nandiyan pa po yung mayor, vice mayor, yung konsehal, etc. Siyempre, tsaka yung mga tumutulong talaga po yan. So, ibig sabihin, mas umaangat talaga mga guru dyan. Pero kawawa din naman talaga mga third class, fourth class municipalities, talagang kawawa po talaga. Biruin mo, sila pa po yung nagbibigay ng mga regalo dyan sa mga estudyante. Talagang ginagalingan nila, pero parang hindi po sila napapansin. Kaya nga naman po, yung sa budget sa 2025 ay baka ma-question ito pagdating ng January, talaga kasi bakit daw hindi ang education sector ang binigyan ng pinakamalaking budget? Nako po, yari kayo diyan. Sabi ni Zubiri, ay talagang unconstitutional move daw yung BICAM's decision na kinontrol ni Speaker Martin Romualdez. Kaya nga naman, hindi po tayo magtataka na itong Speaker Martin Romualdez na ito ay hindi mananalo bilang Pangulo ng Pilipinas dahil never pang nanalo ang isang Speaker of the House. Parang de Venecia ito na hindi manalo-nalo sa pagkapanguluhan. Kahit pangalawang Pangulo, kahit Senador, hindi po mananalo ito si Speaker Martin Romualdez. Ito, biruin mo naman, ang Bicameral Committee, ang Kongreso at large ay binigyan ng zero subsidy ang PhilHealth corporations despite the sin tax law mandating its annual allocation to universal health care. Naku, alam mo naman pala, dating Senate President Zubiri, bakit hindi ka dyan nangangawa? Dyan sa Bicameral Committee, dyan sa Senado, alam mo naman pala, kasalanan mo din pala, wala ka parang walang yagballs, kumbaga. Ito, batas na ito mga to, yung konstitusyon, batas, universal health care, na yung sin tax law ay may annual allocation ang annual allocation ng PhilHealth. Bakit po ganon? So, ibig bang sabihin, itong mga honorable congressmen and women natin, mga senators, ay talagang inaano nila, talagang binabaliwala nila ang konstitusyon at ang mga batas na nakapasaloob dito, So the possible unconstitutionally of the education sector no longer being the priority of the budget allocation. Ibig sabihin po to mga kaibigan ko na ang education sector ay hindi na priority ng gobyernong ito. Therefore, okay lang kahit anong mangyari sa ating mga learners, kumbaga. Ito ba, zero funding for PhilHealth. Ibig sabihin, itong dalawang ito na pinapangako ng mga politikong pulpol pag sila nangangampanya, sinasabi nila, ay, ayusin natin ng edukasyon, bibigyan natin ng priority ito, nasa konstitusyon yan, di ba? Bibigyan natin ng ang PhilHealth, ang health, etc. Pero sa ngayon, itong mga politikong pulpol sa Kongreso, dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, ay tila bagang hindi tumutugma sa mga pangako nila nung mga nakaraang eleksyon. Si Zubiri, he urged the President to fix the budget before it's too late and before the December 30 signing of the 2025 General Appropriations Act. Nako po, that would help stave off possible legal action in the Supreme Court which might render a decision declaring the budget unconstitutional and therefore delay its implementation and effectivity. Ayan ang kawawa talaga, ang sambayan ng Pilipino. Hindi po si Marcos, hindi po si Zubiri, hindi po si Escudero, hindi po si Romualdez, hindi po si Duterte, kundi ang mamamayang Pilipino. So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.